Araw-araw pumupunta ang isang ina at ang kanyang anak sa isang funeral home sa probinsya. May burol doon ng isang malapit nilang kamag-anak. Tahimik ang lugar. Mabagal ang oras. Pare-pareho ang mga araw. Habang nakaupo ang ina sa tabi ng kabaong, nagdarasal at nakikipag-usap sa mga bisita. Ang bata ay madalas mabagot. Kaya pinapayagan siyang lumabas sa bakuran upang maglaro at magpalipas ng oras. Isang hapon, may nakilala siyang batang babae. Halos kaedad niya lang, payat, mahinhin, at palaging may yakap na teddy bear. Mukhang luma na ang laruan, pero halatang mahalaga sa kanya. Mula noon, araw-araw na silang nagkikita. Naglalaro sila ng takbuhan. Sa pasilyo, inuulit-ulit ang parehong laro. Pareho ang tawa. Pareho ang saya. Para sa bata, normal lang ang lahat. Wala siyang iniisip kundi maglaro. Lumipas ang mga araw. Paulit-ulit ang eksena sa loob ng punerarya. Mga kandilang nauupos. Mga bisitang dumarating at umaalis. Mga bulong ng panalangin. Walang kakaiba. Walang nakakabahala. Hanggang isang araw, bumalik muli ang mag-ina. Lumabas ang bata sa bakuran. Pero wala na ang kalaro niya. Hinintay niya. Umikot siya. Tinawag niya ito. Tahimik ang buong paligid. Sa loob, napansin ng ina ang isang maliit na tarpaulin sa tapat ng katabing silid. Napatingin siya at biglang nanigas. Isang batang babae ang nasa larawan. Payat, mahinhin, may yakap na teddy bear. Napalingon ang bata. Doon niya nakita ang kabaong sa silid sa tapat ng kanilang kamag-anak. Doon nakahiga ang batang araw-araw niyang kalaro. Ang batang lagi niyang kasama. Ang batang laging may teddy bear. Ngayong araw, siya ang ililibing. At biglang naging malinaw kung bakit hindi kailanman nagsasawa ang punerarya sa katahimikan.